Romans 8:1. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Mula sa mga kaparusahan ng kasalanan, tayo ay ligtas na. But Jesus not only saves from the punishment of sin, Jesus also saves from guilt. Yung usig ng budhi, yung konsyensya na bumabagabag, diyan din tayo inililigtas ng Panginoon para magkaroon tayo ng kumpletong payapa, tahimik na buhay. Panginoon, salamat po dahil kayo'y kumpleto kung magligtas. Hindi nyo lang kami nililigtas sa kabayaran ng kasalanan, inililigtas nyo rin kami sa internal strife and difficulty, sa hirap ng loob, sa bigat ng dibdib, pagka naaalala at inuusig kami ng aming budhi. Salamat dahil ang pagmamahal nyo ay lubos, gusto nyo kami magkaroon ng kumpletong katiwasayan sa buhay. Sa sandaling ito, lalo nyo pang papagliwanagin sa amin ang kahulugan na ang iyong anak na si Jesus is also Savior from guilt. Be our speaker, our teacher, our preacher. In the name of Jesus, your Son, we pray, we praise you. We pray with thanksgiving. 3 beses na si Pedro ay nagtatwa sa Panginoon. 3 times Peter disowned Jesus and even denied knowing Him. Luke 22:61-62. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. There was so much guilt. Kailan tayo huling umiyak ng buong pait because of guilt? Dahil buong-buo natin na naunawa ang ating pagkakamali, ang ating pagkukulang, kung paano tayo nakasakit ng damdamin ng mga taong nagmamahal sa atin, o kung paano tayo nakasira ng anumang bagay na maganda at buo. Si Judas, punong-puno rin ng guilt dahil sa ginawa niya sa Panginoon. Maraming tao may mabigat na dala sa dibdib. Nakakalimutan lang ko minsan, pero panaka ay nagugunita at muli tayong sinasakmal ng kalungkutan, ng napakalalim na pait ng puso. Mabigat na pasanin ang guilt. Sometimes it is even more difficult than the actual punishment for sin. Kaya maraming mga tao, pag nagkamali, mas gusto pa, sabi lang, sige, sutukin mo ako, sampalin mo ako, saktan mo ako, kaysa hindi mo ako saktan, tapos daladala ko sa dibdib ko yung bigat ng nagawa ko laban sa iyo. Mahirap dalhin. Jesus rose again to life after He was buried, and then He fellowshiped with His disciples. At dito itinuloy ang pagdil ng Panginoon kay Pedro at sa guilt na dala-dala ni Pedro, maaaring hanggang sa oras na yun. John 21:15-17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. At sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. This was Peter's redemption. He was reinstalled into the ministry because he denied the Lord 3 times. Very clearly, the Lord asked him if he loved Jesus 3 times also. And having been able to answer 3 times, it was his liberation from guilt. Napakaganda ng dealing ng Panginoon sa kanya. Hindi niya sinabing malaki ang kasalanan mo sa akin, pagsisihan mo. Kung di ang ginawa ng Panginoon ay inahon siya sa 3 pagkakalubog sa pamamagitan ng 3 tanong ng pag-ahon, ang sagot. Because God is loving, Jesus is loving, alam ng Diyos, guilt is hell on earth. Guilt is heavy to bear. Psalm 32:3-4, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y pinarusahan. Itong sa araw at gabi ako'y pinarusahan is a perception of the speaker. In reality, it was really self-punishment that he suffered from because of his guilt. Because God does not have to make separate acts of punishment every time somebody does wrong. All of creation is on automatic. All of the work of the Lord was done in the first 6 days. And after that, He has ceased working. He rested. So ngayon, kung may inaani ka na bunga ng iyong kasalanan, God does not have to come down from heaven and make it very personal. It is on automatic.
But of course, the person who feels it makes it very personal. At sabi niya, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng araw. That is the effect of guilt. You become as dry as the desert. Tigang na tigang, lungkot na lungkot, wala ka na mapigang luha, wala ka na mailuha. Psalm 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa'yo ipagtapat. Ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. And this is the cure for guilt. Self-purification by admission of wrongdoing. Hindi lang mahalaga na hindi ka naparusahan sa kabilang buhay dahil sa iyong kasalanan. Mahalaga rin na malinis ang iyong kalooban, matanggalan ng mga pag-uusig ng sariling budhi. Dahil mabigat yung dalhin. Jesus saves from sin, thank God. Jesus saves from the punishment of sin. And above that, may icing pa na napakasarap yung cake na yan. Jesus saves from guilt. Kayo mga kapatid, tayong lahat na tumanggap na sa Panginoon, nakakakilala na sa Kanya, hindi na bagay na magdala pa tayo ng guilt. Not because we are perfect, not because we don't deserve to be guilty, but it's because God's love doesn't want us to wallow in guilt. Ang tao, tayo, kayo, guilty or not guilty? Minsan may nagawa ka sa buhay mo, matagal na. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa napapatawad na yung sarili, bagamat humingi ka na ng tawad sa Diyos. Meron tayong mga pagkukulang na araw-araw nakikita natin yung bunga. Minsan naging pabaya ka sa pag-aalaga na yung anak, araw-araw nakikita mo siya na naputulan pala siya ng paa dahil sa kapabayaan mo, punong-puno ka pa rin ng guilt. Anong gagawin mo sa ganun? Ayaw ng Diyos na kahit tayo nagkasala, nagkamali pa nga, ay mabuhay tayo sa anino ng pag-uusig ng ating budhi. Ano ang dinadala ang usig ng budhi ng mga anak ng Diyos? May dinadala ba tayong pagsisisi, panghihinayang, lungkot, kapaitan sa buhay, bigat ng loob, sikip ng dibdib, dahil sa kasalanan o pagkakamali, natapos na. Hindi na mababawi. At sa katunayan, nahihingi nga ng tawad sa Diyos. Pero bakit? Minumulto-multo tayo. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos na magpadaya sa pagmumulto ng budhi, na matagal lang naisuko sa Panginoon, naihingi ng tawad, at lalo na naihingi ng tawad sa taong pinagkagawa ng mali, at sinikap na natin na magbayad sa pagkakamaling yun. Palitan ang nawala, i-repair ang nasira, bayaran ang kinuha. How do you compare the guilty sinner versus the Jesus people, or the people who really understand Jesus? May mga nagtatanong, bakit hindi po tayo lagi nag-altar call linggo-linggo? Ba't hindi tayo nagpapatanggap sa Panginoon? Di ba mahalaga yon? Lahat ng itinuturo natin dito ay pagtanggap sa Panginoon. Pero hindi lang yung forma lang yung mukuha, tanggapin mo ang Panginoon. Kasi ang tunay na pagtanggap kay Jesus ay yung turo niya, pumapasok sa isip mo, nananahan sa iyong puso at lumalabas sa iyong salita at sa iyong gawa. Yan ang talagang totoong pagtanggap. Hindi lang yung ceremonial at formula evangelism. Magamat yon can make the understanding of Jesus easier. Pag ako minsan na-formula, but when you are made to understand the teaching of Jesus and it resides in your heart and it goes out through your body into the world, yun ang napakagandang pagtanggap sa Panginoon. So ano yun? Yung sinner, i-represent natin sa marami mga verses. At yung gawa ni Jesus, i-represent din ng mga ibang verses. And let us see the relationship between sin and guilt. Between that person who is oppressed by guilt and the person set free by Jesus. Psalm 51:1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Di ba yan ang dasal? Yan ang hinihiling, yan ang kagustuhan ng maraming nagkamali. Kung pwedeng i-delete. Kung minsan nga na-send mo na, umaalis na yung sobre papaliit. Pwede mong bawiin sana. Ay, ako, bakit ko ba na-send to? Buti nga kayo kung minsan meron ng undo. Pero hindi pa lahat may ganon. But what do you do with those na hindi mo na ma-undo? Hindi mo na mabawi, hindi mo ma-delete? Sabi niya sa Panginoon, blot out my transgressions. You have the power to do it. Strike it from the records of the court para hindi na magkaroon ng ebidensya pa sa akin sa darating na paghuhukom. Strike it from the records. At hindi lang yon, delete it from memory, from my memory. Kasi yung memory ko ang number one kong torturer. Pagka pinabayaan ko na ako ay madaya ng kaaway through guilt feelings. Kay Jesus, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And this eternal life is all-encompassing. It includes a guilt-free life on earth. Kaya nagkakaroon ka ng kapayapaan pag naunawa mo na yes,
salvation is free, but it is not cheap. Jesus paid for it. So saved na ako not only from the punishment but also from the guilt. Hindi ko sasayangin yung binayad ni Jesus. I-enjoyin ko yung kapayapaan. Hindi pagsasamantala sa kanyang kabutihan, kundi hindi pag-aaksaya sa mahal na bayad niya para magkaroon ako ng kapayapaan. The best way to say thank you to Jesus for His suffering, for His sacrifice, is to enjoy a peaceful life, which is what He wants to give us in the first place. That's why He died for us. Sa sinner, Psalm 51:2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Prayer pa lang yan sa Old Testament. Kay Jesus, 1 Corinthians 6:11, past tense na. Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Gaano karami sa mga Kristiyano na tapos na, nabayaran na ni Kristo, tinanggap na natin siya, pero pabalik-balik tayo sa Old Testament ng kapipray, nalinisin mo ko, linisin mo ko. Sabi nga ng 1 Corinthians, linis ka na nga. Bakit replay ka ng replay? Kasi marami mga tao sobrang sin-focused. Puro laging makasalanan ako. Yes, araw-araw nagkukulang tayo. Yes, kulang tayo sa perfection. But as far as God is concerned, ano kasalanan kino-confess mo? Di ba bayad na yan? Bakit inuungkat-ungkat mo pa? Dapat gawin mo na lang yung kaya mo para improvein yung mga practical, actual life mo sa buhay. But do not forget that as far as heaven is concerned, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Tigilan mo na ng kauusig ang sarili at lalo namang tigilan mo ng kauusig ang kapwa. So ganun po ba? Pwede na magkasala kasi linis na. Technically speaking, the Lord already pardoned you and you will never be brought to court again for the same accusations because that would be double jeopardy. Pero walang matinong tao na pinamumugaran ng Espiritu ng Diyos na tumakaroon ng utang na loob sa Ama at nagmamahal kay Jesus, ang gagamitin niya na lisensya para umabuso. Pero gagamitin mo yan para ma-enjoy mo yung gustong estado ng Panginoon para sa iyo. Payapa, tahimik, matiwasay. Sa side of the sinner, Psalm 51:3-4, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. So this mode of thinking, an Old Testament mode of thinking, is very sin-focused and sin-centered. But on the side of Jesus, 1 John 1, and so on. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim we have fellowship with Him and yet walk in the dark, we lie and do not live out the truth. Now there is a big misreading and misapplication of this verse. Yung sinasabing, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the dark, akala ng iba, walk in the dark is to live in sin, to not commit any mistake. But that is undoable. If the meaning of walk in the dark is to live a morally 100% upright life, it is not achievable. Not to walk in the dark. Kasi sabi, we lie and do not live in the truth. If people who are already in God always think of sin, that they are sinful, that they will be punished, that God is angry, sabi, we lie. We do not live in the truth because the truth is Jesus. And the truth about Jesus is, Jesus already paid for our sins. We have been declared sinless before the court of God because Jesus took away all our sins. Kaya sabi, alam nyo, pinapawalang bisa nyo, pinapawalang halaga, at binabaliwala nyo ang sakripisyo ni Jesus kung lagi kayong sin-obsessed. But if we walk in the light, verse 7, as He is in the light, we have fellowship with one another. To walk in the light here is not to be 100% righteous, but to not hide your life, all of it, even your imperfections. If we accept our truth and live with it, we live in the light. We walk in the light. If we accept the cleansing power of Jesus, the light of the world, if we apply the power of that light to cleanse us, we are walking in the light. We have fellowship with one another, which means no judgment, no separation. Because if we are continuously accusing one another, we will be separated. Merong mga holy, merong less holy, merong very sinful, merong less sinful, merong magja-judge, may magkakawatak-watak, magkakahiwa-hiwalay. But sabi, we have fellowship with one another if we walk in the light. If we live in the truth, that yes, we are imperfect in real life, but the blood of Jesus makes us all perfect in the Word of God. And because of that, we live together as one family, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. All. And that means past, present, and future. Pastor, pagka po yung Kristiyano nagkasala, hindi na naman siya saved, pupunta na naman siya sa hell, hindi siya anak ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin ng all?
All. All time, all kinds, all colors, all shapes. Because the salvation in Jesus is absolute. It is perfect. By one single sacrifice, He has perfected for all time those that are being saved. Pag na-internalize natin ito mga kapatid, we will not look at sin lightly. Lalo natin kakainisan yung sin kasi yun ang kamatayan at naging dahilan ng kamatayan ni Jesus. Pero hindi tayo magkakaroon ng mga needless burdens of guilt. If we claim to be without sin, to amplify what we have been talking about, we deceive ourselves and the truth in us is not in us. So kung akala mo to live in the light is to be perfectly morally holy and you're able to do that, you're a liar. Sabi ng verse 8. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Namatay nga siya dahil sa kasalanan natin tapos sasabihin mo wala kang kasalanan. Eh di, nagsisinungaling siya. Sinayang niya ang kanyang kamatayan. If we made legal sinlessness the requirement for fellowship, we oppose God's truth in Jesus. So ang tunay na kapatiran, ang tunay na church, ang tunay na fellowship, hindi yung puro lang kayo 100% holy. Nagmamahalan kayo, nagtatanggapan, nagtutulungan, knowing that you all have to live in the light, in the truth that it is only the grace of God that makes you holy, not your actual real performance. Although, of course, you do not take it as liberty and as a license to live wantonly and carelessly. The Christian is not sinless, but we sin less and less and less, but never sinless. That is a lie. At pagkasama yun sa pagtanggap natin sa kapatiran sa bawat isa, kakambal na yung pagpapatawad kasi alam mo, ay, kulang na naman siya. Absent na naman ng Sunday school teacher. Di ba? Hindi na naman nag-practice yung choir. So, nagpapatawaran. Kasi sa simula pa lang, tinatanggap mo na ang fellowship is a fellowship of forgiven people. Lahat tayo ay recipients only of that forgiveness. Seekers of righteousness and seekers of ongoing spiritual development. But nobody arrives to perfection this side of eternity. Verse 9, if we confess our sins. So, kasama sa package, magkakasala pa yung mga yan. Pero if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. And forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So merong one-time, big-time confession nung tinanggap mo ang Panginoon, one-time, big-time pagpapatawad for all of eternity. Tapos araw-araw, nagkakaroon ka ng mga pagkukulang na ipinagtatapat mo, hinihingi mo ng restoration. Yun naman yung mga small-time, pang araw-araw, day-to-day, day-by-day confessions. Pero ano man ang mangyari, hindi natitinag yung estado mo na anak ka na ng Diyos. Yun ang dapat nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. On the side of the sinner, live with this truth that God cleanses us. Live in spite of this truth na hindi naman talaga tayo mga perfect. And live because of this Jesus truth that the love of Jesus makes us lovable to the Father. Psalm 51, 8-9. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Again, sinasabi niya, it's God that crushes His bones, but actually it is His guilt. Hide your face from my sins and blot out all of my iniquity. The prayer of somebody who has not fully understood the ministry of the Son of God. But on the side of Jesus, that is also understood even by some people in the Old Testament. Psalm 103:12, as far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Kung gaano daw kalayo ang kanluran sa silangan, ganon inilayo ng Diyos sa atin ang ating mga kasalanan. So huwag nyo nang abot-abutin, ungkat-ungkatin, hukay-hukayin. Forget about it and move on. Lalong-lalo sa mga guilt na dala-dala pa nating matagal na. Pastor, nakapong 19 na po akong abortion. Antibay naman iha ng iyong delikadesa. Di ba? Pero mas matibay ang Diyos. Kung hiningi mo na ng tawad talaga, huwag mo nang bayaan na pagmultuhan ka pa ng mga ideya na yan. Move on ka na. At sabi nga ni Jesus sa babae, sin no more. Tigilan mo na yan, tama na, pero move on ka na. Tama na ang kauungkat niyan. Hindi yan mabuti para sa'yo at hindi mabuti para sa iyong spirituality. At lalong hindi mabuti kung tayo ang umuungkat sa iba ng kasalanan nila. We should not be in that business. We are in the business of forgiveness, of loving, of acceptance, and growing in the Lord. On the side of the sinner, Psalm 51, 10-11. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ang sagot ng Diyos, okay. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Okay, sabi ng Diyos. Dahil nga sa side of Jesus, ang sabi sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.
Kaya huwag mo na sasabihin, Lord, ibalik niyo po ang Espiritu niyo. Huwag niyo po papaalisan ng Espiritu. Sabi, you were sealed with the Spirit unto the day of redemption. Hanggang makumpleto ang lahat and you met Jesus face to face, sealed ka na. Hindi ka na iiwan. So, huwag mo na laging ikatakot na iwan ka ng Espiritu. Kung minsan ang nawawala is the joy of the Spirit, but never the Spirit. Because we have become the habitation of the Holy Spirit. We are now the temple of the Holy Spirit. Sa side ni Jesus, Romans 8:35-39 is very beautiful. Who shall separate us from the love of Christ? I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, the present nor the future, nor any powers, height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa Ama na ito is bound by the love of Christ. Sa ginawa ni Jesus para sa atin, walang magagawa tayo o ang iba o ang mundo, ang mga puno, ang mga bulkan para ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Understand this. Internalize it. Isa buhay para hindi tayo lagi natatakot. Walang makipaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. It is a stubborn, perfect love of a Father. Sa sinner's side, Psalm 51:12, restore to me the joy of your salvation. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God. Sabi ng Psalm 51:14. At sabi ng Philippians 4:8, knowing fully the work of the Lord, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung mga maganda, nakakapagpatahimik, nakakapagpapanatag ng loob, hindi yung nakakagulo, hindi yung nakakatakot. Ito na ang i-focus mo because you are a child of God. And on the side of Jesus, Psalm 32, verse 1, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them. You are my hiding place, not my performance, not my personal righteousness. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Marami daw na ikinakatakot, marami pinagdurusa ang mga masasama, pero yung hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ang bumabakod, yumayakap sa nagtitiwala sa Kanya. Sino ang pinagtitiwalaan? Si Jesus. Ano pinagtitiwalaan? The perfect work of Jesus, not your personal performance. Pag ibinasa natin sa personal performance natin, ang pag-assess natin sa sarili, lagi talaga tayo mag-aalala, lagi tayo matatakot, lagi tayo magigilty. Kaya sabi, trust in the Lord, not in yourself. Kaya nga salvation is faith. When you believe in Jesus, you are saved. You are saved from your worries, you are saved from your guilt feelings, you are saved from the power of sin and from the punishment of sin. Kompleto rekado yung salvation na yan. Hindi lang yan para sa eternal life, para rin sa buhay dito sa lupa. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous, seeing all you are upright in heart. And you know who is righteous? Who is upright? Those whose sins are covered. Those who are saved by the work of Jesus. Yun ang tinatawag na made righteous by faith, not by works. Romans 3:21-22. Ngunit ngayon hinahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Paano daw? Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Hindi ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Nananampalataya ka. Naniniwala ka na binayaran niya ang iyong kasalanan. Naniniwala kang sapat sa lahat ng kasalanan na ibinayad ni Jesus. Naniniwala kang hindi siya bigay bawi. Ikaw ay counted as righteous. Because your belief in Jesus, not your works, your belief makes you righteous in the eyes of God. Substitution eh. Yung righteousness ni Jesus, inililipat sa'yo. Yung kasalanan mo, nililipat sa Kanya. Binayaran niya, namatay siya para doon. Pero yung bayad ni Jesus ay higit sa kasalanan nating lahat, kaya nabuhay pa siya muli. The value of the life of Jesus and the value of His sacrifice is greater than the value of all sins ever. And the Lord is so delighted, the Lord brought Him back to life. And now He lives to continue to make intercessions for the children of God. Kaya dapat payapa tayo. Remember, hindi dapat abusado, pero payapa, tahimik. Hindi mo kinukonsinti at ginajustify yung mga kamalian, but you live with the truth na hindi ka perfect. And you have peace with that. Matahimik ka. At bigyan mo rin ang kapwa mo ng kapayapaan na hindi rin siya perfect tulad mo.
And therefore, the blood of Jesus cleanses us from all sin, and we're all one in the fellowship. Jesus saves from judgment or the punishment by God. Salamat. Romans 10:9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mula sa kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, kaparusahan ng kasalanan, at usig ng budi. Kasali yun. Jesus saved from judgment by others. Kung tayo ay niligtas na ng Diyos dahil kay Jesus mula sa judgment ng langit, lalo naman tayo iniligtas sa judgment ng kapwa-tao lang, kapwa makasalanan lang. Matthew 7:1, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan. So yung mga humahatol sa atin, pinagbabawalan ng Diyos yan sa ginagawa nila. At yung tayong naghahatol, pinagbabawalan din tayo. Jesus saves from self-judgment sa guilt. Ayaw din niya na maski ikaw, usigin mo yung sarili. Kasi mahal ka niya. Gusto ka lang niya mag-move on. Start again. At sabi niya sa woman caught in sin, did anyone condemn you? And the woman said, no one, sir. Neither will I condemn you, but go and stop sinning. Tama na yan. Move on. Live a good life. Live a righteous life. Forget the past. I will not condemn you, but sin no more. Psalm 32:1-2. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit there is no deceit. May dapat idiin at ulitin, Jesus saves from sin and guilt. Anak ng Diyos, nawa, hindi ka kasali sa ganito. Pero if ever, do not wallow in guilt as if you had no Savior in Jesus. Kahiya naman sa Diyos. Binigyan ka na ng kapote, ng bota, binigyan ka na ng payong, tapos nasa ulanan ka pa rin. Sayang, di ba? Binibigyan na tayo ng kapayapaan, pagpapatawad, enjoy it. We don't deserve it, but God likes us to enjoy it. Let us be gracious recipients. Maging bukas ang ating puso sa pagtanggap, maging ng pagpapalang, di naman tayo karapat-dapat tumanggap. Kilalanin na lang natin ang kabutihan ng Diyos. At pag nakikita natin ng Diyos na tayo nag-enjoy ng kanyang kabutihan, it is an act of worship. Ang pag-worship ay hindi lang pag-atin ng mga programa, nakakanta, sasayaw ka at a certain time. Ang pag-worship ay buong lifestyle. And a heart at peace is a heart at worship. Is a heart that worships. Yung heart na payapa, tahimik, ito ay sumasamba sa Diyos. Because God is God of peace. So do not mourn your humanness. Isa yan na itinuro ng mga Griego, maging sa mga Israelita. Yung to apologize for being human. To apologize for humanness. To feel bad for being human. To feel bad for liking to eat good food, enjoying a good view, or enjoying pleasures. That is a Greek idea. And you know, the Greeks have infected nearly every country around them with their ideas. At pati mga Hudyo, dumating sila sa ganung ideya na masama ang katawan, dapat parusahan ang katawan. Ano, tiyan ko? Gusto mo na naman kumain? No, gugutumin kita para ako maging banal. Yung wow, ang ganda ng damit, pero hindi ang itusuot ko yung mukha akong tiriringgay. Kasi mga banal, dapat mukhang losyang. Yung, ay, ang ganda ng bahay, ako, makagundo. Dapat pangit talaga ang bahay. Kung anong pumasok sa ideya ng mga anak ng Diyos, na ayaw ng Diyos tayo mag-enjoy. Hindi yun totoo. Kaya ka binigyan ng taste buds sa dila para ma-enjoy mo ang masarap na lasa. Kaya ka binigyan ng tenga para makarinig ka ng sound at ng music. Kaya ka binigyan ng senses sa buong skin mo, maka-enjoy ka ng texture. Ma-enjoy mo ang lamig, ang init, depende kung anong pangangailangan na yung katawan. Kaya ka binigyan ng mata para ma-enjoy ang mga magagandang tanawin. And according to many studies, yung nag-enjoy ka ng magandang music, magandang tanawin, mabangong amoy, nakakagaling ng mga sakit ng katawan at ng espiritu. At ang iniwala ako dyan, bakit nga hindi? Ibigay ng Diyos yung senses. Do not demonize your senses. Do not demonize enjoyment. Do not demonize pleasures. As long as you don't steal such pleasures, as long as you don't kill for such pleasures, hindi siya masama. Baguhin natin ang pananaw natin sa Diyos. Okay, nagigilty for anything. Ay, ang lakas ng tawanan natin, sister, forgive us, Lord. Yung, wow, nag-enjoy na tayo, masama na to, magagalit ang Diyos. In Jesus, the fullness of the deity lived in bodily form. Hindi aksidente na ang unang himala ni Jesus was to make wine. Can you imagine the statement that heaven is making? That the first miracle of Jesus was to extend a party.
Sabi ng nanay niya, wala nang wine, mag-uuwian ang mga tao. Uuwian na. Naghimala siya para humaba pa ang party. The first miracle of Jesus was not to make the lame walk or the blind see. No, to extend a party. That is a statement. Hindi na isip, maglalasing-lasing na kayo dyan, ha? Pero, pinasarap niya yung pagkain. Kasi alam niyo na yung hindi naman sila umiinom ng tubig kasabay ng pagkain eh. Table wine yan, kaya dapat meron. Si Jesus present sa lahat ng mga piyesta, mga gathering. He was even called a drunkard and a glutton. So you see, he indulged the senses that were God-given. Nothing wrong with that. Just don't steal or kill. Para sa ganyan mga bagay. So, celebrate God's kindness in your humanness. Tao ka, nasa lupa ka pa. Kaya mabuhay ka na taong may espiritong nandito sa lupa at naroon sa kalangitan, pero ang katawang narito sa lupa. You don't have to needlessly deny that. Basta tama, maayos, mabait, maibigin ang ating pamamaraan ng pag-enjoy ng buhay, don't be guilty for it. Hebrews 12:1. Kaya nga, dahil napaliligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, and look at it, tanggalin natin ang mga guilt na yan, gawa ng kasalanan at bunga ng kasalanan na kumakapit sa atin. Move on, pagaanin mo ang iyong buhay. Napaka-interesting ng sinasabi sa Revelation 12:10. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang, nagpapagilty sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Ang trabaho ni Satanas, araw at gabi, magsumbong na magsumbong sa Diyos, magparatang na magparatang. Alam niyo yung mga babae dito nakapink, makasalanan, yung lalaking nakadabar shoes, makasalanan. Ganyan ang ganyan siya. Pati sa'yo, bubulong-bulong si Satanas tungkol sa iyong sarili at tungkol sa iba. At sabi, sa wakas, pinatunayan na ni Jesus ang kanyang pagkahari, itinapon na niya ang mapagparatang. Ayaw kasi niya na pinaparatang-paratangan pa tayo eh, kasi binayaran na nga niya lahat. Jesus' power is able to destroy the accuser. Jesus' power is able to delete the accusations. Believe this, because this is your salvation. Not to be saved only from sin, but also from guilt. 1 Peter 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. With what? With accusations, with guilt. First, the devil will attack you with temptation. And if you don't give in, the devil will attack you with guilt. Aakitin ka niya magkasala, pero pag hindi ka nagkasala, aakitin ka niyang gunitain ang lahat ng kasalanan mo para ka mag-guilty. Kasi, the devil is tortured when we are at peace. So you want to torture the devil today? Be at peace. You want to worship the Lord and glorify the Lord and articulate your thanksgiving to Jesus for His deeds? Be at peace. Kaya siya namatay para tayo matahimik. Sabi niya, I came to give you peace, not as the world gives. At sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. So when you are rested, when you are restful, you are actually glorifying Jesus. And when you allow people to be rested and to be restful, you are doing the work of Jesus. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa lahat ng religious context. Paggawa ng mabuti sa kapwa, pagpayag na sila'y matahimik, patawarin na sila para matahimik sila, huwag na silang kusig-kusigin. This is the work of God. So you are doing the work of a missionary. Sabi ng verse 9, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Huwag niyong hayaang agawin niya ang inyong kapayapaan, ang inyong katahimikan. Pananalig na ang Diyos ay mabait, mapagpatawad at naglilinis. Jesus saves from guilt. Thank God for this. Father, we thank you. Salamat po na hindi lang kami naliligtas sa bayad sa kasalanan, hindi lang kami naliligtas sa kapangyarihan ng kasalanan sa aming buhay, kundi pati na rin sa pag-usig ng budhi sa matagal at malaong binayaran ni Jesus. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, tanggapin niyo ang kapayapaan ng budhi at tulungan natin ang ating kapwa na sila man mapayapa. Be with the Lord in silent reflection.